Yung actual footage noong buo pa siya, hindi ko na po siya nakita, ay more on kahoy din. So talagang na-damage na po ng husto ng mga insekta. So ito na po yung pinaka binuhusan. Ayan, may mga magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat. For today, ang topic po natin is about blessing po, project. Yun po yung mapalad project na ipapakita namin sa inyo. But before anything else, syempre thank you po muna uli sa pag-follow nyo at sa pag-support nyo sa channel namin. Sana po ay nagugustuhan nyo yung mga contents ng videos namin. Please don't forget to like and subscribe at yung notification bell, paki-turn on nyo po palagi para kayo ay notified kapag may mga bago kaming uploads na video. Okay, sige po, ipakita na po namin. So, eto na nga po mga ka-neighbors, yung sinasabi namin na bagong project namin sa Mapalad. Bale, name po ng place ay Mapalad. At nakakatuwa naman po na kada project niya, lagi pong may tanim ng ampalaya yung bahay. So, mula sa entrance, nakita po natin mula dun sa gate. So, ngayon, papasok po tayo dito sa loob ng bahay. Medyo, hindi ko po ito naumpisahan yung actual footage noong buo pa siya. Hindi ko na po siya nakita. Ito na po yung nakita ko. Kumbaga, naka-work na sila ng mga ilang araw. Naalis na po yung mga ibang bahagi ng bahay. So, okay. Bali, eto po siya. Yung pinaka first floor kasi may second floor siya. Ayan, makikita natin yung hagdan para doon sa pag-akyat nga doon sa second floor. But then, eto makikita natin dito sa baba na talagang sa nakikita natin talagang may need na pong i-renovate yung bahay kasi nga po yung pintura is baga nagpe-fade na because madumi na yung itsura. Tapos yung mga kisame niya, gano'n na po rin ang itsura. Kaya siguro talagang nag-decide na po yung may-ari na ipa-renovate yung bahay para ma-update yung design and at the same time, ma-convert po yung itsura niya from typical na bahay into something na much profitable. Kasi ito po ay ipinare-renovate para po gawin siyang ilang pintuan po ng apartment. So, yan po yung aabangan natin sa project na ito. From first floor, ito naman, akyat naman po tayo doon sa second floor at tingnan natin kung ano ang itsura sa taas ng bahay. Ayan. So, makita natin yung mga nabaklas na po na pinaglagyan ng bintana. Ayan, may butas na rin yung bubong. Ayan, siguro malakas na rin ang tulo dito. Kaya siguro nga, nag-decide na nga pong iparenovate yung bahay. Ayan, makikita natin yung mga sahig po ay may mga damage na anay or basta something na naninira ng kahoy kasi yung sahig nga po is made up of kahoy and at the same time yung mga gamit niya sa roofings ay more on kahoy din. So talagang na-damage na po ng husto ng mga insekto.
At ayan, right after nga po na maisaayos na yung mga gamit, na ilagay na po sa isang tabi, so wala na po mga abala sa kanilang place na paggagawaan. So start na po sila ng paghukay para po sa mga pundasyon. Ayan. So makita natin ilang hukay po yung ginagawa sa loob ng bahay. At kinikip na po yung lupa na hinukay o nahukay doon sa mga butas na yon para po pagkatapos lagyan ng mga concrete cement yung ating pundasyon, yung pong pantabon or yung lupa na hinukay ay ibabalik din po dyan sa area na yan. Kumbaga, hindi na sayang yung effort doon sa paglalabas ng lupa, din tapos ibabalik din naman. So, kinip na po siya inside. At bale, sabayan nga rin po yung paggawa. May gumagawa po doon sa baba at may gumagawa din po sa taas. So, ngayon, mayroon po silang buhos doon sa itaas. Ayan, naka-prepare na po yung mga materials na gagamitin at yung mga tao is in proper places na po para doon sa kanilang mga assignment. At in full blast rin po yung mga tao today because nga po magbubuhos po doon sa itaas. So, kailangan po talaga ng mas maraming manpower. Ang good thing po dito, kahit na medyo makikita natin na may kasikipan po yung daan, at least yung property po dito, ayan, yung property na yan sa gilid, mag-isa lang po yung may-ari, kaya wala namang hassle o wala naman pong na-encounter na problema doon sa magulong itsura doon sa harap ng apartment sa unahan. And then, ayan, pagkalipas nga po ng ilang oras at ilang series po ng ikot ng ating mixer, ayan, maluwag na po yung space, na-consume na po halos lahat yung material na naka-prepare kanina. Nalimutan ko na nakabuhos na nga pala. Akala ko pwede pang dumaan doon sa hagdan. Yun pala, dito ka na sa labas, dadaan, paakyat. So, nasarahan na po yun because nagbuhos na nga po dito sa itaas. So, ito na po yung pinaka-binuhusan. Ayan, may mga nakaabang na po mga pipings. At makikita na rin natin kahit papaano yung possible na magiging design niya. Ayan, para po yan sa CR. At kung ano po yung design at sukat nitong
isa, yun din po yung magiging design at sukat doon sa kabila. Kapag tiningnan natin as ganito na nakabuhos na at naisayos na yung semento, parang walang nangyaring ganun kalaking paggawa kanina. Ayan, simply, concreted na sahig lang ang makikita natin. Kanina kay sikip-sikip dun sa baba at talagang super busy nga po yung ating mga kasama sa paggawa. At nag-resort na rin po ang husband ko sa pagbili ng per elf na buhangin para mas eksakto yung sukat, kumbaga mas madaling mag-estimate, unlike doon sa nakasako na hindi naman equal yung weight or yung dami ng laman niya. And to lighten up nga po yung load noong jackhammer, ayun yung nagbubutas ng pinto sa kabilang side. Ayan, ibinitin niya po yung tool para po hindi niya karga lahat yung weight noong jackhammer. And then, eto na po yung update natin dito sa second floor again. Ayan, naglalagay na po sila ng mga hollow blocks as divider po nung dalawang rooms and CR. Ito naman po yung diskarte nila sa pag-aakyat ng CHP or yung concrete hollow blocks natin. So may pulley po yung lubid na yan dun sa dulo para po mas madali ang pagbatak. Unlike kung idadaan pa dito sa hagdan na mabigat po yung weight ng hollow block. So much better nga po na gamamit po ng pulley para mas madali yung pagta-travel ng material sa taas.
Ayan, meron po kaming guest today. Ayan, gusto niya raw pong makita yung taas. So, umakyat din siya dun sa matarik na hagdan. So, ayan po mga ka-neighbors at naipakita po namin or naibahagi po namin yung mapalad project namin at from time to time makikita nyo po yan sa mga vlogs namin. At makikita nyo yung progress ng development gaya rin po nung progress na ginagawa natin or yung day-to-day progress na ginagawa natin dun sa nire-renovate natin na building. Okay, sige po, yan na lang po for today. And please don't forget to like and subscribe po. Sige po, bye-bye and thank you.